Ang daming nagre-request nito pong pinakabagong Honda Click 125 na glossy black color. Ngayong araw ay ito po yung ating bibigyan ng walk-around review. Makikita nyo po ito pong kanyang bagong body and design, lalong-lalo na po ito pong kanyang main headlight ay talagang napakabangis ng kanyang dating. At ito po yung pinakabago nila na 2026 year model. Silipin natin ngayong araw. Tara! Ang ganda din po pala nito pong Click 125 na glossy black color. Para sa akin ito pong black color is mas maangas dahil mas madali po siyang pormahan. Ito pong kanyang bagong turn signals ay attractive dahil para po siyang arrow. Full LED po yan. Lalong-lalo na po ito pong bagong design, ito pong kanyang daytime running light na Y-shape. Ayan Pag pinalitan mo yan ng RGB, siguradong mas lulupit yan. Ito pong kanyang headlight ay mas mahaba na raw po ito at 20% na mas maliwanag. Naka full LED na po ito pong kanyang high beam at low beam. Grabe, napakasungit nitong kanyang bagong muka, no? Lalong-lalo na ito pong kanyang bagong mata. Para po siyang nanlilisik. At napakatulis po. Pointed na pointed. Ito pong kanyang nose. Pointed yan hanggang rito sa ibaba. Hanggang rito sa gitna. Hanggang rito po sa kanyang handlebar cover. So, naka B-shape design yan hanggang rito sa ibaba. Mayroon naman po siya ritong click na decal na combination ng gray, cyan green at orange color. Ito pong kanyang bagong palikpik. Mas mahaba na rin po yung disenyo nitong kanyang winglet. At mayroon po tayong makikita rito na mga decal na orange, green, and then Honda decal na white color. At may nakalagay naman po rito na click, combination ng gray at orange color naman po siya. At ito pong kanyang front fender, glossy black din po ito. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. Naka single rotor disc brake na 3mm, flower design po yan. With Nissin na single pot caliper na black color. At itim din po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. Ito pong ating standard version ay itim po pala ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 90 by 80-14. Tubeless na po ito. At ito pong kanyang front braking system ay equipped na po ito ng combi brake system. Naka fully digital meter panel display po ito. At nandirito po sa bandang itaas ito pong kanyang mga light indicators. At mayroon po siyang new graphics dito po sa gilid. Buksan natin dahil activated naman po pala ito pong scooter na ito. Ang makikita po natin dito sa kanyang meter panel display ay the same pa rin. Doon po sa version 3, nandirito yung kanyang speedometer, odometer, clock, fuel gauge, trip A, trip B, average fuel consumption, at yung kanyang voltmeter. At meron naman po itong 2-button selector. Meron po itong Honda logo rito po sa gitna. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, turn signal selector at horn. Tingnan po natin ito pong kanyang stock horn. The same pa rin po doon po sa ating version 3. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip at chrome color naman po ito pong kanyang mga brake levers at ito po ay mayroong park brake lock. At ito pong kanyang mga stock na side mirrors ay dahon type po ito. At pagdating naman po rito po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. At included na rin po rito yung kanyang set button. Equipped na rin po pala ito ng shutter lock key for safety purposes. At ito po ay mayroong 2 front pocket. Mas maluwag na po ito pong kanyang bagong pocket dito po sa kanan. Pwede po tayong maglagay rito ng coins at gloves. Habang dito naman po sa kabila, yung door po nito ay nire-align na po nila at redesign, no? So hindi na po siya sumasabit, Very flexible na po siya ngayon. And then easy to open lang po siya. One push lang po siya ay magbubukas na po siya. So mas maluwag na rin po ito pong kanyang left side pocket. At dito na rin po included ito pong kanyang USB Type-C port. So doon po sa ating version 3 ay USB Type-A. Dito naman po sa version 4 ay USB Type-C port na po siya. So fast charging po siya. Gagamit na lamang po kayo rito ng USB Type-C cable ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. Nandirito naman po sa gitna, ito pong kanyang utility hook. Ito pong kanyang footboard, maluwag po ito. At meron naman po itong cover na anti-slip kaya hindi ka dudulas rito. Dito po located, dito pong kanyang battery compartment. Sakyan naman po natin ito pong bagong Honda Click 125 standard type para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas.
Para po sa mga magtatanong kung akin pong tatansyahin ay kayang-kaya naman po itong maabot ng mga 5'3" and above. At ang height ko po pala ay 5'6". Ito na lang po yung inyong gawing seat height reference. At kayang-kaya po itong maabot ng mga tulad ko na 5'6" in height. Lapat na lapat yung ating mga paa, kaya komportable po ito. Ito pong kanyang upuan, pahaba po ito, at black color naman po ito pong kanyang seat cover. The same pa rin po, ito pong kanyang upuan dun po sa ating version 3. At ito pong kanyang integrated na grab bar, bago na po yung kanyang design dahil naka-aim shape na po siya rito sa dulo. Kumbaga ito pa rin yung design ng version 3 na patulis, pero ang ginawa nila is nag-cut po sila rito ng aim shape design. Kaya nagbago yung kanyang hugis. Black color po ito pong kanyang integrated na die-cast na grab bar. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Ito pong kanyang underseat compartment ay mas maluwag na po ito kung ikukumpara po natin doon po sa version 3. At sa tansya ko naman ay kakasya na po siguro rito ang isang full face helmet. Depende po sa brands at sizes. At dito rin po located dito pong kanyang fuel tank. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At meron naman po itong fuel consumption na 50 to 45 km per liter. Depende po yan sa throttle hobby ng rider. Ito pong kanyang side profile, agaw pansin din po pala. Ito pong kanyang color combination ng kanyang decal na orange, tas apple green, tapos gray. So may nakalagay naman po dyan na click. At meron naman pong nakalagay na liquid cooled na decal rito sa bandang ibaba. At napansin ko lang dito po sa bandang dulo, nagkaroon po pala siya ng cut rito. So bagong design po yan. Before po kasi ay nagdirekta po yan, diretso. So wala po yan. Ngayon, nagkaroon po siya ng additional cut dyan sa gitna. At ito po pala ay equipped with side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage, ito pong kanyang side stand ay hindi po mag-i-start itong ating scooter. Ayan, hindi po siya mag-i-start. Pero once po na tinanggal natin yung kanyang side stand, hindi na siya naka-engage, i-start natin. Ayan, mag-i-start po siya. So, patayin natin. At ito pong kanyang center stand ay tubular po ito na metal. Ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider ay metal din po ito. Tapos nagkaroon po siya ng rubber cover on top. Ito pong kanyang CVT cover ay bago na po yung kanyang design. Black color po ito at may naka-intact naman po rito na Honda. Itim din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover. At may nakalagay naman po rito na ESP, also known as Enhanced Smart Power. At ito po ay gumagamit ng single shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. At ito po ay naka-drum brake para po rito sa kanyang rear braking system. Itim po ang kulay nito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 100 by 80-14. Tubeless na po yan. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang taillight. Bago na po pala ang disenyo nito pong kanyang taillight. Subuksan natin para makita natin at mas ma-appreciate natin yung ganda nito pong kanyang taillight. Dahil ito po ay mayroong bagong design. Ayan para pong robot pala yung pagkakadesenyo rito. Dahil kung inyong mapapansin, meron po siyang bilog rito sa gitna. Parang hindi pang scooter yung kanyang dating, pang big bike. Ito pong style nito pong kanyang bagong brake light. Naka full LED na rin po ito pong kanyang mga naka-pop up na turn signals. Mayroon po itong plate light, may light reflector dito sa gitna, may Honda decal, at ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. Ito pong kanyang exhaust pipe, ganun pa rin po siya, hindi po siya nagbago. Black color po, ito pong kanyang body. Itim po, ito pong kanyang head protection guard. Gray color po, ito pong kanyang tip at mayroon naman po itong single exhaust. At mayroon naman po siya ritong maliit na mudguard para hindi po matalsikan ng dumi yung other body parts nito pong ating scooter. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka-single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 11 HP at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 11 Nm at 5,000 RPM. At ang presyo po ng Honda Click 125 standard type ay nagkakahalaga po ito ng 82,400
200 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 5,250 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 4,350 pesos sa loob ng 3 taon. Para po pala sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng pinakabagong Honda Click 125 na standard type ay maaari nyo po akong i-PM at i-message. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top back, side panners, motorcycle cover, o di kaya helmet, ay ilalagay ko na lang po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap.